Isa sa mga favorite na puntahan ni Kitty sa mga play areas is trampoline. Kaya nung nakita ko to sa TikTok shop, natuwa ako, binili ko na. Tinanong ko rin pala muna si coach kung considered bang exercise ito for adults. Yes daw, form of cardio rin pala ito. Meron naman siyang kasamang instructions and actually madali lang naman siya i-assemble. Unang bubuuhin is yung pinaka-circle na bakal. Tapos yung parang pinaka-mat niya na black, kakabitan mo ng spring, isushoot dyan sa may butas. Kaya make sure naka-face yung mga butas sa taas kasi initially dyan kami nagkamali. Baliktad yung pagkakakabit namin. Ah, wow. Tawag dyan diskarte. Diba? Isa pa palang tip sa pagkabit, so instead of isa-isa na tabi-tabi, ganyan, parang merong gap, tapat-tapat muna para mas mabilis hilain. Kasi natin lang yun. Kailangan nakamasona dito. Mabilis na lang! Mas mabilis nga siya sa tent! Sabay sa tent. Once na nakabit na lahat ng mga spring, kukovera niya, ang term doon sa may instruction, bib yung tawag eh. Tapos pinwesto na namin siya kung saan namin siya ilalagay kasi doon na ilalagay yung paa. Isuction na rin pala yan sa paa niya para hindi basta-bastang gumalaw. Medyo kinabahan lang kami ng a little bit kasi parang hindi siya pantay. Kaya sinecure namin yung mga bakal ng tape. Etong part na to, wala talaga siya sa instruction. Pero kung gusto nyo na mas secured kami, nilagay namin para mas kampante kami. Actually, parang better nga kung electrical tape kung gusto nyo na mas matibay talaga. But anyways, kesa naman wala, I think better na rin to. Kasama na nga rin pala dito yung foam na nakabalot, yung color pink. Actually, marami pa nga palang colors to. Aside sa color pink, may red, may blue, may green, may yellow, and meron ding colorful na option. May kasama na rin pala siyang parang net para lang din secure, hindi basta-basta malalaglag yung tatalon sa loob. Medyo struggle nga lang pala to ikabit, pero ang technique, dahan-dahan lang yung pagbababa. Huwag bibiglain. And for me, para sa around 1,000 pesos, sulit na siya. Kasi hindi lang siya pang isang bata. Actually, kaya 2 or 3. Kaso parang mas safe kung isa lang or dalawa max. And kaya rin ito yung mga adults. So tara, try na natin. Hindi ba, tingnan mo kung yumuyupi ba? Hindi naman. Hindi naman. Mukha namang... Hindi ba mukha nasisira? Hindi po. Hindi nasisira ah. Okay? Okay po. Tibay ah. Dito parang hindi masyadong tumatalon sa personal eh. Kasi Okay, walang umaanog ah. wala po. So tara, pakita na natin kay Kitty. Whee! You like it? Yeah. Yay! And ito yung itsura niya kapag dalawang bata. Ayun lamang, abaw. Nag-set up kami ng tent dito sa may gazebo. Ayun nga lamang, mas mahirap pa siyang i-set up kesa sa trampoline. Abaw! Ang dami kasing parts, tapos iba-iba yung sizes nila. So magkamali ka lang ng isang beses, hindi na siya magpapantay. Actually, itong video na to, inulit namin yan kasi yung first time, hindi nga pantay. But anyways, meron na rin palang kasama yan na ganyan, pang cover. And yung napili namin is pink para Princess Castle kunwari, ganun. Tapos de-zipper siya sa ilalim para ma-secure. Sakto rin pala yung size nung foam dun sa dating crib ni Kitty dito sa tent natin. Ito na yung itsura ng pink tent ni Kitty once na buo na siya. Buhay pa nga rin pala itong mga cat paws na pillows. Ang tagal na nito kasi binili namin to first birthday ni Kitty para rin i-set up yung play area dito sa house. Pero since matagal na siyang hindi ginamit, nag-vacuum muna tayo ng pang dust mites. So ayan, pwede nang maghiga-higa yung mga kids dito para din walang mauuntog dun sa may wall na side. Actually, kasya dito 3 adults and siguro 3 to 4 children. Depende kung gaano sila kalaki. Although sa age ng mga kids ngayon, medyo masikip na siya para sa 4. But anyways, nilipat na nga rin pala natin itong slide dito sa may gazebo. Actually, itong slide na to set to eh. May kasama pa tong swing kaso masyado nang maliit para sa mga kids. Nakabili nga rin pala ako nitong parang mat na hopscotch. Although last minute, inalis ko siya kasi parang ang sikip na tignan ng gazebo. Same shop nga pala to nabili kung saan nabili yung tent. Yun, no? Yun, no? Wow! There you go! Ang dami nga rin palang nakapansin at nagtanong dun sa slippers na suot ni Kitty sa last na video. Kapag pinipress itong bilog, nag-open yung mouth niya. Kakatawa.
Abo. Actually, medyo malaki pa siya for kitty, pero gustong-gusto niyang suotin. Malambot kasi, at saka ang funny ng itsura, bumubuka yung mouth. Anyways, going back dito sa inaayos natin sa gazebo, itong si Timmy, ang likot-likot, uunahan pa ata yung mga bata maglaro doon sa may tent. Abaw! Yung next naman na isi-set up natin is itong ball pit. Actually, pwede itong mat, pwede rin siya maging sofa. And kasabayan ko to bilhin nung slide at saka nung mga cat post na matagal na. As in, hindi pala first birthday, second birthday pala ni Kitty yun. Nung nag-celebrate kami dito sa house, kasama rin yung mga besties. Velcro nga pala yung pandikit dun sa mga sides. And surprisingly, matibay siya. Kasi kahit nagtatalunan na yung mga bata dito, hindi natatanggal yung pagkakadikit. And in fairness ha, simula nung araw na binuo namin ito, and after ng playdate, hanggang ngayon nilalaro pa rin ni Kitty. Dati kasi almost yata every week, nagyayaya si Kitty na pumunta kami sa play area. So ito parang meron na rin kami at home. So sulit na rin. Isa pa nga pala to sa mga lumang toys ni Kitty, yung mini kitchen niya na ginawa nating functional before. So yan, nilabas na rin natin. Anyway, part 3 na lang para sa pag-setup ng mini kitchen. Ayun lamang, abaw. Nag-setup kami ng mini kitchen and ball pit dito sa may gazebo. Kaka-order ko lang pala nitong mga mats and buti na lang talaga umabot siya sa playdate. Magkabilaan yan, iba yung design. Yung kabila, parang roads. Tapos ito naman, mas minimalist yung design na bears. Baliktaran yan. Bali, yung size na kinuha ko is 150 by 180 ata. Napili ni Kitty yung mga roads. Meron ako nabili ng mga cars. Mga transformer cars to, nagiging robots sila. Ayan. So, pwede silang ipalakad-lakad kunwari dito sa road, ganyan. Diba? So fun. Yung itsura nila, once cars sila, tapos gagawin ko silang tao. Wait lang. Yan o. Na-adjust sila. There. Wow, one hand. Galing. There. Wait lang ah. Medyo struggle eh. Pero yan, nakakatayo sila. Yeah. The helicopter. Wow, thank you, babe. Cute. Cute nito. Around 100 pesos each. Nilinis na nga rin pala natin itong mini kitchen. Actually, functional ito. As in yung gripo niya before nagwo-work. Ngayon, sa katagalan, syempre, hindi na siya gumagana. Shoutout sa lahat ng mga nakaabot dun sa video na yon. Ito na yung kitchen natin nung naayos. Pizzahan. Tapos coffee shake, salt, pepper, flour, lutuan. Yan, there. Tapos hugasan. And then dito, mga utensils pang cup. Ito naman, mga lutuan, more lutuan. Ito yung mga nakakat na fruits. Tapos, ito naman, ang galing na to guys, papakita sa inyo. Kasi pag binaliktad mo, hindi luto, luto. Ito, hotdog, bacon. Burger and cheese, mac and cheese. Egg, scrambled egg. Ito, fries. I don't know, steak. Tapos ito, magkaibang type ng pie or something. Set sila ng diner. Yan, star diner. Medyo incomplete na nga eh. Ngayon na lang ulit kasi nalaro na ilabas. So, ayan. O, ito, labahan. And then this one, grilling area. So, ito, ice cream area. And then, fruit and veggie. Yan. All done. Yay! Princess Castle tent, kitchen, slide, and ball pit. Tapos dito siguro, dyan na lang kakain. Ito, hindi na namin kasi makita yung parang pinaka-rocking yung ganon. So, pang ano na lang siya. Forward, backward, ganon. Sinurprise ako ng mga besties. Actually, playdate lang talaga yung usapan namin. Kaso, may dala silang mga cake and balloons. Actually, marami rin naman talaga kaming isi-celebrate. Like, 3 years na yung friendship namin. And itong gazebo natin, parang housewarming. House gazebo? Gazebo warming! Abaw! Dinala nga rin pala nila Cez Abby yung water table. Perfect na perfect siya dun sa size ng landing na area. Anyway, since nauna nga si Cez Abby, napansin ko na parang hindi siya mapakali. Naantay niya sila Doki and may hawak siyang cake. Yung balloons kasi at that time, hindi pa siya nakalobo. So, tinatanong ko, anong meron? Sabi ko, birthday ko ba? Kasi yung last time na ganyan na may surprise, birthday ko yun. Tapos parang wala rin akong clue na what's happening. Surprise birthday pala. Anyway, maya-maya dumating na sila Doki and the twins. Tapos, doon na nga sila nag-set up ng mga balloons. Kaya ko pala. Kaya ko pala.
Celebration daw pala ng 1M na milestone. Actually, hindi nga namin kasi na-celebrate yon. Sabi nila, last year pa raw talaga dapat yung surprise. Kaso sa sobrang dami ng ganap, naurong, nadagdagan na nga raw ng 200k yung 1M. But anyways, delayed man ang celebration, super thankful pa rin sa ating Abao Fam community and sa aking mga besties sa surprise. Sa mga hindi nakakaalam, sa TikTok lang din talaga kami nagkakilala. Actually, before kasi, uso pa yung mga trend na chain since hindi pa nagkikita in person yung mga tao nung medyo pandemic pa. Yung mga ginagawa namin trends before, sinesend lang namin sa isang person, for example, kay Doki. Tapos siya yung nagko-compile. So, sama-sama kami sa isang video. And eventually, nakita na kami in person dun sa birthday ni Sophie. Thank you nga pala kay Mother Lita dito sa fruit salad tsaka sa tofu sisig. Anyway, so ayan, tuwang-tuwa yung mga kids sa sinetap natin. And pati na rin syempre yung mga mommies. Nag-shoot nga rin pala kami ng mga trends. So ito yung behind the scenes nung My Name is Mama. Na-post na to sa account ni Doki. In fairness medyo mahirap siya pag 3 person kasi usually itong trend na to pang 2 person talaga siya. Pero nonetheless, nag-enjoy naman kami. Anyway, ayun lamang for today. Abaw!